What can you say? Kaya ba? Kaya bang ipakita yung unity in the church, in our church ministry, in spite of our diversity? Pastor, hindi po Yes, Ate makinig. G. Patabi ko po si Enoch, tulog pa. Ay, ganun ba? Okay, sige. Brother Rico. Good morning, Brother Rico. Ay, good morning, Pastor. Ay, good morning po. Morning, oh. Sige po, Pastor, ano ngayon? ninyo? Posible ba na pairalin pa rin yung unity in the church ministry in spite of our diversity? Okay, importante talaga, Pastor, no, sa every church na magka-unite yung mga members, no? So, dito sa yung past lesson natin na each member must understand the ministry of the church. So, example ko dito, Pastor, no, is yung bang every organization, meron silang kanya-kanyang direction, no, or goal, which is the head is the pastor. So, para ba tayong nasa barko, no, na yung kapitan, iisa lang yung direction natin sa papatunguhan. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. So, I remember, Pastor, na yung brother ko na pastor din, siya pastor, nagkakandak sila ng street preaching. Bakit yung mga members, kahit maara, mainit, magulo, maingay, so sumasama pa rin sa kanya, no? Yung mga members. So, yun ang sinasabi kong united, no? Unity. So, kailangan talaga yung mga members, alam nila kung ano ba talaga ang direction ng church, ano ang ministry, ano ba talaga ang pakay natin through our individual panang Panginoon. Amen. Salamat, Brother Rico. Totoo yun, ano? Dapat talaga may direksyon. Okay, may direksyon at may isang nagpapatakbo. Mahirap kasi pag iba't iba ang ating direksyon. Kaya sa church, napaka-importante. Sa pagpapasimula pa lang, alam natin kung saan tayo pupunta. Kasi kung ikaw, head of the church ka, ikaw yung tinalaga ng Panginoon dyan, wala kang direksyon, paano mo bibigyan ng direksyon yung bawat isa? O ikaw, ito yung part mo. Ikaw, ito yung part mo. Ikaw, dapat dito papalakasin natin yung church sa area na to. Mahina tayo rito. Yung mga gifted dito, iti-train mo. Yun ang... Kaya may iba't iba tayong bahagi eh. Okay? Tama yun, tama. I definitely agree sa idea na yun. Yun ang biblical talaga. So, salamat, Brother Rico. Salamat for sharing, Brother Rico. And that exactly that idea will lead us to our next topic. No? Thank you, Pastor. Okay. And we will look at now the ministry of the members of the spiritual body. Now, in Ephesians chapter 4, verse 16. Okay, let's open your Bibles, please. We will look at now the ministry of the members. Ikaw ba, kapatid? Ako na may nagtatanong lang, ha? Ikaw ba, alam mo ba yung ministry mo doon sa church? Alam mo na ba yung bahagi mo sa church? Tandaan niyo mga kapatid, sabi nga nung past lesson natin, we are not just Christian people, but we are all church people. Kaya, alisin na rin natin yung konsepto na merong bahagi ng church na church-goer lang. Hindi po pwedeng church-goer lang dahil may mga party tayo, may mga bahagi tayo sa loob ng iglesia. No? Mayroong magandang kasabihan yan sa Ilonggo ba yon? Ate Michelle? Sa Ilonggo ba yon? Yung pamati, pauli. Ano ba yan? Pamati, pungko, pauli. No? Hindi po pwede yon. Okay? Now, let's look at now the ministry of the members. Now, dito sa Ephesians chapter 4, verse 16, ganda po nito pag-aralan. Let's focus our eyes, please. Now, malinaw dito na
inilad ni Paul, no, referring to Jesus Christ, no, doon sa verse 15, sinimulan niya yung 16, from whom the whole body joined, ito mo yung idea, the whole body joined, okay, and knit together, okay, by what every joint supplies, listen, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. That's what causes the growth. Kaya pagka ang simbahan ay walang direksyon at hindi napapagsumikapan yung pagkakaisa sa loob at nagpa-function tayo according to our calling, according to the ministering of the gifts and talents, talagang hindi gagalaw ang simbahan. Hindi talaga siya mag-grow. Okay? Now, kaya remember, magbigay tayo ng tanong ngayon. Now, according to the text, what is expected of each part of the spiritual body to help it grow? Okay. What is expected of each part of the spiritual body to help it grow? Ayan. Ano daw yung sinasabi doon sa verse? Okay. Sige, sino po? According dun sa verse, ano daw yung ina-expect yan sa mga bahagi ng member ng iglesia para makatulong sa paglago? Yan naman ang ating layunin lahat no? Yan ang pangarap natin na makita natin na yung ating church ay gumaganda, lumalago at nagagampanan natin yung ating misyon. Pero sabi ni Paul, ano ba yung ina-expect sa atin doon sa mga miyembro ng iglesia para makita natin na nag-grow yung church according to Ephesians chapter 4 verse 16? Okay, yes, Ate Jemima, tumataas ka ba ng kamay? Hindi, kumakaway lang pala. Sorry. Ano po, Okay. siguro, Pastor. Ano? When, yung each part, is working properly. Exactly. Yeah? Tingnan nyo, i-underline nyo o bilugan nyo yung sa text, yung word na properly. Napaka-importante po nun eh. When each part is working properly. Now, sino rito ang mga magaling sa English? Kasi nakalimutan ko na yung maraming lesson sa English eh. No? Paano natin masasabi na you are working properly inside the body, inside the church? Yung kasi po yung emphasis niyan eh. Bago nagbigay ng resulta. When each part is working properly. Yeah, in short, para mas madaling maintindihan, mga kapatid, please excuse me in using this word. Ang ibig sabihin lang diyan, kapatid, para mas madali lang maintindihan, kaya ayusin mo yung function mo. Sabi pa ng nanay ko sa akin dati pag pinapagalitan ako, kaya Oji, umayos ka. No? Kaya importante na yung actually dito in pastoral ministry tinuturo sa amin to. This is one of our major duty doon sa member ng church. Dapat kaya naming i-discern their spiritual gift para alam namin na ipa-realize sa kanila kung ano yung spiritual gift nila. Kasi yung talent, ano nila yan eh, maoobserbahan nila yan, matutuklasan nila yung talent eh. Pero yung spiritual gift, no, malaking factor dyan, pinare-realize yan sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So malaki yung part dyan ng mga ministers. Dun sa pastoral theology nga namin, parang yung tinuturo yun, parang ayoko na magpastor eh. Hirap pala magpastor. Okay?
Kasi doon natin maisasaayos yung bahagi ng mga miyembro. Kung ano yung bahagi nila sa iglesia. Itinuturo natin sa kanila yon, ipinapaliwanag natin sa kanila yon para alam nila yung placement. Ha? Parang boses yan eh. Pagka mali yung placement, pangit yung lumalabas. Ganon din sa iglesia. Pagka mali ang pwesto, mali ang function ng mga miyembro sa loob ng iglesia, nagiging pangit din yung resulta. Kaya pinaalalahanan tayo dyan, ano? Na dapat ang bawat bahagi ay ginagampanan yung kanilang bahagi ng mahusay at tama. Mahusay at tama. That is the emphasis of the word properly. Okay? Hindi lang tama, pero mahusay pa. Pag pinag-aralan niyo po yung original word niyan, kaya ang ganda ng ating responsibilidad, ano? May standard talaga. Okay? And the result, sabi ni Paul, it makes the body grow so that it builds itself up in love. Wow. Okay? Now, kaya sa image na ito, mga kapatid, sa image na pinakita rito sa sa text na ito, every believer has a function to do. No, sabi doon, each part is working properly. That will cause the church to grow both in quality and in quantity. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, pag pinag-aralan natin sa Greek yung sentence na yun, yung word na properly, no? Hindi lang tama, kundi mahusay din. Now, kaya ang tanong sa iyo ngayon, at sa akin, sabi, ginagampanan mo ba ng tama at mahusay yung bahagi mo sa church? Kaya sa church, ano, yung mga kapatira, minsan nagagalit lang sa akin. Kapag aawit sa Panginoon, makikita ko tatayo sa harapan. Tapos kung ano-ano ang ginagawa sa harapan. Minsan tutugtog, alam na tutugtog, darating late, hindi magpa-practice. Sabi ko, mali ang ginagawa mo. Hindi ito, wag mo ikumpara ang gawain sa iglesia sa gawain mo sa trabaho mo sa mundo. Na pwede kang mag-relax, pwede mong basta-bastahin. Buksan niyo yung isip niyo, mga kapatid. Sa liwanag ng tinuturo ng salita ng Diyos na ito, nawa matauhan na tayo. Iba ang pagkilos ng mananampalataya sa loob ng iglesia. Kung sa trabaho mo o sa ibang responsibilidad mo ay kaya mong basta-bastahin, kapatid, ang gawain ng Panginoon hindi po pwede. Hindi po pwede. Kasi it's either makakabuo ka or makakasira ka. Napaka-critical ng mga decision mo dyan when it comes sa administration ng gifts mo. So when it comes to the functioning of your gifts and talents inside the church. It's either makakagulo ka o makakasira ka or makakabuo ka. At malaking pananagutan mo sa Panginoon pagka nakagulo ka. Dahil yung past lesson natin, ang sabi, it is first our responsibility to protect the unity in the body. Naalala niyo yung first part ng lesson? You have to protect the unity inside the body. So you have to function properly. Tama at mahusay. Okay? Bakit? Kasi nga yun ang goal, yun ang mission ng church. First is to grow. Kasi kung tayo doon sa loob ng iglesia, hindi maayos, paano natin i-represent ang Panginoon paglabas ng iglesia? Naiintindihan niyo yung goal na tinuturo dito ni Paul, kaya hindi lang tama, kundi mahusay din. At yan ang madalas makalimutan ng mga mananampalataya, ng mga believers towards the body, who is the members of the body of the Lord Jesus Christ.
Yun yung ini-expect doon sa bawat bahagi, doon sa bawat miyembro ng iglesia. Are you doing your part properly? Tama at mahusay. Pero hindi naman tayo perfecto. Minsan siguro nagkakamali tayo. Pero at least, alam natin na hindi po pwede yung, ano ba yung word yun sa English? Yung okay na lang. May tamang term dyan no? Hindi naman complacency. Yung, ano yung sino mga English teacher dito? Ano ba yung tamang word doon? Yung kontento na sa okay lang. Somebody help me. Nauubusan ako ng vocabulary. Complacent. Ano, Complacent. Ate Kay, yan, Ate Kay? Mediocre po. Yun, exactly. Yung mediocrity, wala yan sa vocabulary sa Christian ministry. At kung merong isang word na dapat dogmatic ang church, iyan yan. Isa yan. Hindi po pwede ang mediocrity sa loob ng ministry. Siguro sinasabi nyo, si pastor, napakahigpit niya, napaka-stricto niyan. Hindi po ka-strictohan nyo. Yun lang po kasi yung pinapatupad sa loob ng body. Kaya sabi doon, properly meaning tama at mahusay. Paano ka magiging mahusay kung pa-okay-okay ka lang? Okay lang. Nakatugtog naman ako next week, pwede na ako ma-absent next week or next month. Tinutopak ako Feeling ko wala ako sa tamang spirit. Ayoko muna dyan. Marami tayong dapat i-correct Kapag naintindihan niyo po itong doctrine na ito, marami tayong dapat i-correct sa sarili. Sabi naman ba, wala po ako sa tamang espiritu, hindi muna ako magsisimba. Kalokohan po yun. Alam mong wala ka sa tamang espiritu, di tama mo yung espiritu mo dahil may responsibilidad ka na maglingkod sa Diyos. Naiintindihan niyo po? Hindi natin pwedeng dalahin yung sistema natin na kasanayan at yung pananaw ng daigdig na nagagamit natin ng mga excuses when it comes to spiritual service. Kaya natatandaan niyo doon sa Old Testament, sa temple, bago ka pumasok ng temple, may laver or basin. Kailangan mo maglinis ng iyong sarili bago ka pumasok, bago mo harapin ang presensya ng Diyos. Well, that is a figurative na ginagamit natin yun in the New Testament church. Alam mong may responsibilidad kang maglingkod sa Panginoon and then you committed sin, you committed the mistake, and you fail in some areas of your spiritual life, then ayusin mo siya. Dahil hindi mo pwedeng gawing excuse yun para to stop your ministry. Kasi pag hindi ka nag-function, you will affect the church. You will affect the church. And yun yung tinutwist ni Satan para totally ma-destroy niya yung iglesia. Hindi tayo nagkukonsinti ng mga mali sa loob ng iglesia. But merong tamang oras para ayusin natin yung ating sarili bago natin harapin yung ating mga responsibility, bago tayo mag-function. Kasi sabi nga doon, tama at mahusay. Properly. We must do each part. Kaya anong challenge doon? Kaya iniingatan natin yung ating sarili. Iniingatan natin yung sarili in respect to our high calling. Now, first, in the person who called us, and second, in the responsibility given to us. Okay? Okay, now, any question bago tayo tumuloy? Teka, anong oras na ba? Wala kasing orasan to cellphone ko May time pa ba tayo? Mahaba pa ba oras natin? 9:50 po. Okay, we still have 15 minutes more. Okay, so kung walang tanong, okay, pwede. Kung nahihiya kayo magtanong pa,
pwede niyong gawin yan. So, pwede natin sagutin yan before we begin our Sunday school next week. Or you can chat me anytime. What does each member have to be able to serve in the body? Have to be able to serve in the body. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 down to verse 11. Now, your Bibles, please. Now, sabi ng Panginoon, 1 Corinthians 12, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Oh, ang ganda, no? There are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it's the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Okay? Now, nakita natin dito, no, napakalinaw naman, that every believer, every member of the body, no, is given a specific spiritual gifts na saan daw gagamitin to be used in serving God and others in the church. Yan, kaya ikaw ba na-evaluate mo na what is your spiritual gifts? Although yung ibang mga gifts dito, pwede kong i-discuss sa inyo later. Kasi yung iba dyan, temporal gifts ang tinatawag. Like the gift of prophecy and the gift of tongues. No, wala na kasi yan sa panahon natin. At alam mo ba yung, alam mo na ba yung spiritual gifts mo? Hindi po pwedeng wala kang gift eh. Tanda mo, hindi po pwedeng wala kang gift. And besides, sabi nga ng Bible, pag pinag-aralan niyo po, hindi po pwedeng isa lang ang gift mo. Okay? Si Pastor Ogie, 4 ang gifts. No. Kayo kaya, ilan kaya ang gift kaloob ng Panginoon sa inyo? Okay? Meron tayong mga spiritual gifts na gagamitin in serving God. Aside dun sa talent, meron pang talent. Okay? Kaya mga kapatid, dapat alamin mong mabuti yan, ha? Alamin, dahil yan ang unang susi para mag-function ka properly sa loob ng iglesia. Now, 1 Corinthians chapter 12, please. 1 Corinthians chapter 12, verse 15 to 17. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Okay? And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Okay? Now jump to 1 Corinthians 12, verse 21. Verse 21 says, the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. Okay, now, listen. Ano sa tingin ninyo ang nakikita nating problema rito na naghihinder dun sa mga member of the body to function accordingly? Dun sa verse. Ano nakikita natin problema? Kaya yung mga papatiran, yung mga member sa loob ng church ay hindi makapag-function properly. May na-notice kayo dun sa verses na binasa natin.
Okay? Now, tandaan niyo pagka nagkaroon ng ganitong ugali o pananaw ang isang mananampalataya inside the church, magkakaroon tayo ng malaking problema. Okay? Because problem in the church ay nagsisimula when a member or when a believer become indifferent. When a member become inferior or superior with each other in the use of their God-given abilities. Okay, hindi mo pwedeng maliitin ang kaloob ng isa. Hindi mo rin pwedeng isipin na mas higit ang kakayanan mo at ang kaloob mo kaysa sa iba. Tandaan niyo, sabi ng Bible, ano man ang bahagi mo sa iglesia ay hindi yan nangangahulugan na ikaw ay maliit na bahagi o ikaw ay malaking bahagi. Ang lahat sa kabuuan ay tinatawag na importanteng bahagi. Na ano ang magandang mensahe nito sa atin? Ano magandang tinuturo nito sa atin? Ang ibig sabihin lang, kapatid, nito, ikaw na bahagi ng katawan ni Kristo, kung saan ka man tinalaga ng Diyos, no? Ang sabi ng Panginoon, mahalaga ka. Mahalaga ka. Okay? At wag mo nga hayaan, kapatid, makinig ka mabuti. Wag mo nga hayaan na iparamdam ng iba sa'yo na hindi ka mahalaga. Okay? Kung meron man, well, kasalanan nila yon. Pero wag mong isipin, kapatid. Wag mong nga hayaan na merong magapi ka o maging talunan ka sa katotohanan na sinabi ng Panginoon na mahalaga ka. Wag mong ibibigay yun. Wag mong isusuko yun. Responsibilidad mo yun. Okay? Kaya yung sinasabi natin na, kasi itong kapatid na to, natitisod ako kasi minamaliit ako eh. Pero kapatid, kinakailangan mong lumago. Kinakailangan mong palaguin ang sarili mo. Sabi ni Paul, responsibilidad ng kanyang individual na mananampalataya ang palaguin ng kanyang sarili. Paano? Sabi ni Paul, kaya hangarin mo ang salita ng Diyos gaya ng gatas na kinakailangan ng isang sanggol para lumago. No? Kaya kapatid, pagtibayin mo ang iyong sarili. Tandaan mo, mahalaga ka. Mahalaga ka, sabi ng Panginoon. Kaya wag mo rin, kapatid, isang malaking kasalanan mo rin kapag pinawalan mo ng halaga ang sarili mo sa loob ng iglesia dahil lang sa pagpapabaya mo. Minsan kasi ang hilig natin tumingin sa ginagawa ng iba eh. This time, kapatid, lumago ka na. Palaguin mo na ang sarili mo. Simula mo nang tingnan ng sarili mo kung nagpa-function ba ako ng tama at mahusay using my spiritual gifts. Yan ang malaking hindrance sa loob ng iglesia eh. No? Kaya tayo naman, naiintindihan natin to, maging instrumento ka naman ng pag-i-encourage. Sabi nga ng lesson natin last time, no? Choose na maka-encourage ka. Kasi mag-criticize ka. Encourage your brethren in the Lord. Dahil tandaan mo, kung mahalaga ka, kapantay lang ng kahalagahan mo ang kahalagahan ng kapatiran mo sa loob ng iglesia. Walang mas mahalaga, walang mas maliit ang kahalagahan. That is clear in 1 Corinthians chapter 12. Kaya ang hadlang diyan, kapatid, tanda mo ang hadlang. Ang malaking problema sa loob ng iglesia, tayo lang din. Tayo lang din. Kaya balik tayo dun sa unang punto ni Paul, protect the unity inside the body, know your gifts well, know your talents well, and function properly.
Kaya mga kapatid, ang ganda ng hamon sa atin ng Panginoon, ano? Simulan mo ng palaguin ang iyong sarili. At upang magampanan mo ang iyong tungkulin na protektahan ang pagkakaisa sa loob ng iglesia sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Okay? Now, the last question na sasagutin natin ngayong umaga is in Ephesians. Babalik tayo sa Ephesians chapter 4, verse 16. No? From whom the whole body, this through Jesus Christ, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Now what can we expect our church to be if the members of the church function actively and accordingly? Nandiyan na yung result sa last phrase ng verse, ano? Ano ba yung na-expect natin sa ating iglesia? Kung ang bawat bahagi nito, ang bawat membro nito, ay nagpa-function actively and accordingly. Now, the text is clear. The church then will experience growth when believers serve together by using their God-given abilities properly and lovingly. Sabi doon kasi, builds up itself in love. Lovingly. Alam niyo mga kapatid, wag nating alisin yung ingredients ng love sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi sa pag-ibig ay napapaloob na ang lahat. No? Sabi nga ng text, but the greatest of all is love. Okay? Now, when there is love, no? It covers everything. Okay? Kaya hindi ka madaling maiirita, hindi ka madaling mapipikon, hindi ka madaling susurrender, hindi ka madaling madi-discourage. No? Kaya mga kapatid, no? Napakahalaga ng panawagan ng Diyos sa atin ngayon. I don't know. God is always sure of His message, and He is always in time. Every time na nagbibigay siya ng mensahe. And remember that the message is for you and for me. Ang ganda ng pagbubukas ng pagkakataon ng Panginoon sa atin ngayon para gisingin tayo sa ating napakahalagang responsibility. Una sa ating sarili at sa ating mga ministry. And ang pagganap nito at ang pag-respond dito properly ay pagpapakita lang that we really honor God and appreciate yung Diyos na nagtumawag sa atin para sa ministry ito. Okay? Ministry is always challenging. Tandaan natin mabuti yan. At may standard. May standard po ang ministry. Kaya nakakalungkot, ano? Yung Christianity is parang, ano lang, ginagawa na lang ngayon na, ano, na depende sa mood natin. Hindi po. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Yan ang nagpapabigat sa amin mga pastor, alam niyo ba? Habang ang responsibilidad namin ay ingatan ang mga mananampalataya para sa eternal na buhay. Well, this is the list of their priority, their Christian life. It is about time, believers, to be serious with your calling, to be serious with your Christian life. Hindi po basta-basta ang pagtawag ng Panginoon sa atin sa kaligtasan at sa responsibility na binigay niya sa atin sa ministry. Okay? Kaya huwag natin basta-bastahin. Ito'y mahalaga dahil mahalaga ka. Pinahalagahan ka ng tumawag sa iyo. No? At ito'y may eternal value. Dahil kapatid, hindi tayo magtatagal sa mundo eh. Hindi ito ang tunay na buhay natin. Ito sa buhay sa mundo.
meron tayong pinaghahandaan na mas mahalaga. At yan ay ang pangwalang hanggang buhay natin. At doon tayo inahanda ng Panginoon. Kaya yung church, pasalamatan niya ang Panginoon, meron kayong church ngayon. Dahil yan ay reflection ng magiging buhay natin sa pangwalang hanggan. Okay? Because your local church is the shadow of God's kingdom. Remember that. That is the shadow of God's kingdom. Kung ano man ang preparasyon ng Panginoon sa atin inside the church, it is because hinahanda niya tayo sa walang hanggang buhay natin. Kaya be serious with your calling, be serious with your ministry. Okay? At laging i-remind yung sarili na mayroong standard na sineset ng Panginoon, no? Sa paglilingkod na ibibigay natin sa Kanya. Know your gifts very well. No? You must be familiar with your gifts so you would function well doon sa loob ng iyong iglesia. You can use your gifts ng tama at magiging mahusay ang pagganap mo ito dahil naiintindihan mo at alam mo kung ano ang bahagi mo sa iglesia ng Panginoon. Okay? So, since wala na tayong oras, di tayo makaka-accommodate ng mga tanong, but sige, kung meron. Meron bang may tanong ngayong umaga? May oras pa ba tayo? O yan, meron daw. Meron. Go. Ano po, Pas? Ano po yung mas mali? Yung matisod ka o ikaw po yung mangtisod? Parehas po yun, mali. Walang mas mali doon. Bakit? Kapatid, ang matisod ka, mali ka kasi hindi mo pinagsikapang palaguin ang iyong sarili. Palagi ko yan tinuturo sa inyo. Sabi ng Bible, responsibilidad mo na palaguin ang iyong sarili. Kaya kung hanggang ngayon, bumilang na ng taon, isa ka pa rin Kristiyano at babying Kristiyano ka pa rin, kapatid, doon sa illustration ng natitisod, ang natitisod lang yung mga lampa. Tama? Okay? Kaya kinukumpare yan, yung illustration dyan sa Bible pa, yung mga Kristiyanong natitisod, yun yung mga baby pa rin hanggang ngayon. Okay? Tanda mo, ang nagpapatibay sa Kristiyano ay ang pananampalataya at ang karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya pag hindi ka grounded sa salita ng Diyos at hindi tumibay ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kapatid, it is your fault. Palagi ko yung binabato doon sa mga natitisod at hindi sa nangtitisod. Okay? Sa nangtitisod, bakit mali? Hindi ka prepared eh. Nagpagamit ka na naman. Nagamit ka na naman ng kaaway. Ito yun ang palagi nating struggle. Palagi nating struggle yan dahil we caught off guard by our enemy, no? Na kilalang-kilala ang weaknesses natin, mga kapatid. Alam na alam din ng kaaway kung kailan tayo gagamitin. Dahil yun kasi ang goal ng kaaway, gibain ang iglesia. Gibain ang mananampalataya. Kaya dinescribe siya as a roaring lion, seeking whom he may devour. Natsyempohan ka ngayon. Mahina ka, nagamit ka para sirain ang iba. So kapatid, na June, parehas mali yun, ang matisod at ang makatisod. Okay, pero mas higit kong binibigyan ng pagpapahalaga, kapatid, yung natitisod. Kasi, kapatid, yun ay pagpapakita na hindi ka nagsusumikap para palugayin ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Okay, Brad, nasagot ba kita ng tama? Opo, Pas. Although you po. yung nakakatisod, ay may malaking responsibilidad sa Panginoon yung pagdating ng araw. Okay, kaya mga kapatid, tandaan nyo si Satanas masyado matalino. Kaya kita nyo, observe nyo lang, then sabihin nyo kung mali ako. Maraming beses nyo nang ginawa ito sa church na hindi ka maglilingkod sa Diyos kasi tisod ka. Sino ang mas malaking naapektuhan? Ano ang mas malaking nawala?
Yung pinaniwala mo yung sarili mo na tisod ka, imbis na pag sumikap pa mong tumindig at magpalakas. O yung pinaniwala mo yung sarili mo na tisod ka, kaya hindi ka na magpa-function sa iyong iglesia. Hindi mo na ipagpapatuloy ang anumang panawagan ng Panginoon sa iyo para sa iglesia. O, wag na tayong maging biktima. Talagang yan ang laban natin, talagang titisurin tayo. Panghihinain tayo. Dahil may kaaway tayo, kapatid. Kaya palakasin mo ang sarili. Kaya nga tayo sa simbahan, nagtutulungan. Nagpapalakasan, hindi nagtitisuran. Amen? Very good. Sige, since wala na tayong oras at baka tayo tanghaliin sa ating gawain mamaya. Kung may mga tanong kayo mga kapatid, sulat nyo lang muna sa papel or i-chat nyo sa akin at bibigyan natin ng oras para ito ay sagutin ayon sa salita ng Panginoon. Maraming salamat po. Si Brother Alvin, may sasabihin yata. Question si Brother Alvin. Okay, go. Wala naman po. Pinapabati ko lang po si Jessa dahil kaarawan niyo po ngayon. Ay, oo nga pala. Naku, muntik ko na makalimutan, kapatid. Happy birthday, Sister Jessa. At, Thank you po. Kami nakikirejoice sa iyong kasiyahan. Masaya kami para sa iyo ngayong araw na ito. Nahihiya Okay. pa nga po kanina pa sa sumali sa Sunday school ako lang daw. Sabi ko hindi, sasali tayo. Very good. Sige. Sige, let's close the Sunday school in prayer. At sama natin sa panalangin Sister Jessa sa kanyang kaarawan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming banal, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat dahil buhay ang iyong salita. At ito ay kumikilos, Panginoon, upang ganapin ang kanyang layunin. Ito po ay ipinarating niyo sa amin, Lord, dahil may layunin ito na gaganapin, Panginoon. At ito'y tutuparin mo, Panginoon, gaya ng iyong pangako, dahil tapat kang Diyos na nagsimula ng mabubuting bagay sa amin, Panginoon. At patuloy nakikilos upang ganapin ang magandang plano mo, Panginoon, para sa amin. Salamat, Lord, sa iyong paalala sa amin. At ganoon din, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran. Kung sa loob ng iglesia, Lord, sa mga gawa, sa ministry na pinagkatiwala niyo sa amin, ay nakakalimutan namin, Panginoon, na may mahalaga kang ipinatutupad, Lord, at may standard ka, Lord, na ina-expect sa klase ng paglilingkod na ibinibigay namin sa iyo. Ganun pa man, Lord, mihingi kami ng lakas muli at paggabay upang magampanan namin ang mahusay at tama ng aming bahagi sa iyong katawan, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa buhay ng aking mga kapatid na narito ngayong umaga, O Diyos, na sa kanilang pagsusumikap upang palaguin ang kanilang buhay pananampalataya, Panginoon, ay narito sila at nakikinig sa iyong paanan, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po sila sa araw na ito at patuloy nilang luwalhatiin ang pangalan mo, Lord, sapagkat ito ay banal na araw mo. At niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa katapatan mo sa buhay ni Sister Jessa, Lord. Salamat sa iyong buhay na pinahiram sa kanya. Salamat sa katapatan mo, Panginoon, sa kabila ng maraming problema, O Diyos. At ang aming panalangin, Diyos, ay patuloy mong pagbungahin ang kanyang spiritual na buhay sa taong ito. At ma-realize niya palalo, Panginoon, kung gaano siya kapalad dahil siya'y pinili mo, Panginoon. At ingatan niyo po siya sa kalusugan at ang kanyang buong pamilya. At pagkalooban niyo po siya ng kasiyahan sa buong araw na ito sa pagdakila sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat po. At hanggang sa muli namin pagkikita, O Diyos, ingatan niyo po kami at gabayan. At patuloy naming pagpalain ng iyong pangalan, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin ito ng may lubos na pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you sa second part ng ating worship. Thank you and God bless you all.